Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, bagong Sabra light tanks at Atmos howitzers sa live fire drills ipapakita ng Army. 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na samsam sa Zamboanga Peninsula. Gataw dahil sa matinding init, pinangangambahan ng mga mambabangus sa Pangasinan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sasabak sa live fire drills ng Combined Training Exercise Katihan, ang bagong Sabra light tanks at Atmos 155mm self-propelled howitzers ng Hukbong Katihan ng Pilipinas o Philippine Army ngayong araw ng Biyernes, March 7. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis de Maala, itong unang beses na gagamitin ng Sabra light tank sa ganitong pagsasanay. Ang ehersisyo na bahagi ng Battle Period 2 ay nagsimula noong March 3 at tatagal hanggang March 12. Susuriin ito ang kakayahan ng Army na pigilan ng anumang banta sa teritoryo ng Pilipinas. Ang pagsasanay na ito ay magpapakita ng kakayahang ipagtanggol ang ating bansa sa pamamagitan ng epektibong combined arms operations sa makatotohanang senaryo, ani de Maala. Bilang bahagi ng modernisasyon, ang Sabra light tanks na may 105mm na kanyon ay binili mula 2023 hanggang 2024. Bagaman hindi tinukoy ang eksaktong bilang ng mga kasali, tiniyak ng Philippine Army na ipapakita nito ang kahandaan ng hukbo sa pagtugon sa mga banta sa seguridad. Dalawang magkahiwalay na operasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Region 9 ang nagresulta sa pagkakasamsam ng tinatayang 10.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu nitong Huwebes. Ayon kay PDEA 9 Regional Director Maharani Gadauni Tosok, dalawang sospek ang nahuli sa buy-bust operation sa parking lot ng isang mall sa Barangay San Pedro, Pagadian City. Kinilala sila bilang sina Jesse Damolo Pada, 38, at Sunny Boy Amrosi Fontanilla, 29, parehong residente ng Maramag, Bukidnon. Na-recover mula sa kanila ang 500 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Samantala, sa Zamboanga City, 1 kilo ng hinihinalang shabu na tinatayang 6.8 million pesos ang halaga ang natagpuan sa isang Chinese tea bag. 4 na high-value targets ang arestado, sina Eldrian Alvarez, 20 anyos, Jason Orquijo, 39 years old, Alcarib Dasid, 36 years old at Elan Testado, 42 years old. Nagbabala ang mga magbabangus sa lalawigan ng Pangasinan kaugnay ng Gataw, isang pangyayari na lumulutang at naghahabol ng hininga ang isda dahil sa matinding init at mababang antas ng oxygen sa tubig. Ayon kay Christopher Sibayan, Pangulo ng Samahang Magbabangus sa Pangasinan, maaring magdulot ng fish kill ang sobrang init lalo na sa masisikip na palaisdaan. Ipinaliwanag naman ni Wesley Rosario, dating hepe ng BIFAR Dagupan, na mas lantad sa heat stress ang mga palaisdaang mababaw ang tubig. Inirekomenda niya ang pagpapanatili ng hindi bababa sa 1 metrong lalim ng tubig upang bigyang daan ang mga isdang lumangoy sa mas malamig na bahagi. Nananatiling alerto ang bangus growers dahil sa patuloy na tumataas na temperatura, lalo na sa paparating na tag-ulan. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. In thy name. 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 Showing po ito, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportahan. Lord, conquer my fear, faith, and trust in you. Now sustain me, persevere, at commit myself to this missionary life. Pinapabigay po. Nagdeklara ng giyera ang Abu Sayyaf. Hindi tayo hinto. We cannot lose any more personnel. Nawa kayo! Isip sarili mo. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo.
Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.